panahon, sa isang tahimik na gubat, may dalawang magkaibigang malapit na magkasama mula pagkabata. Si Daga na matalino at maaasahan, at si Leon na isang matibay at malakas. Sila ay palaging magkasama sa paglalaro at paghahanap ng kasiyahan sa bawat araw. Isang araw, habang sila ay naghahabulan sa kagubatan, may napansin sila na ang mga puno ay nagsimulang mawalan ng mga dahon. Naisip ni Leon, Bakit hindi tayo magtulungan at gumawa ng isang bagay na magpapakita kung gaano tayo katatag at karesponsable sa ating lugar? Para kahit tumanda tayo ay mayroon tayong nagawang mabuti para sa ating kapaligiran. Sige, gawin natin ito. Bakit hindi natin simulan sa pagtatanim ng mga bagong puno at simulang alagaan ang ating kapaligiran? Magandang idea yan, Leon. sa kanilang paglalakad at paglalaro ng mahabang oras, sila'y tumigil sa paglalaro at naglibot sa kanilang kapaligiran. Habang sila ay naglalakad, may nakita silang matandang puno ng mangga na may mataas na sanga. Ang dalawa ay pinuntahan ang punong ito. At si Daga ay may sinabi, Tingnan mo ang puno ng mangga na ito. Bawat sanga nito ay may kasaysayan, may taon na mga bunga at marami na rin itong panahon na pinagdaanan. Pero kung ito naman ay hindi nagbubunga, wala itong silbi. si Daga ay biglang napaisip at sumang-ayon na lamang sa sinabi ni Leon. Ngunit si Daga ay napaisip ulit. Ang tunay na halaga ng bawat isa sa atin, tulad ng puno, ay hindi nawawala kahit tayo ay tumanda. Ang ating mga karanasan at ng mga bagay na natutunan natin ay nagiging mga bunga na hindi nakita, ngunit na damdamin ng iba. At dahil dito, tinutulungan nila ang puno ng mangga na bumunga na ulit ito. Araw-araw, gabi-gabi, kanila itong inaalagaan hanggat ito'y bumunga ulit. Taon ang nakalipas, ang puno ng mangga na walang kabunga-bunga at walang kaganda-gandang imahe noon, ngayon ay nagkabunga na at gumanda na ang mga dahon at mga sanga nito. Hanggat sa pagtanda nila ay hindi sila nag-iwanan. Si Daga ay naging isang guro. Si Leon naman ay naging isang mayor sa kanilang lugar. Kahit sila ay may profesional na trabaho, sila ay nananatiling magkaibigan at pinagpatuloy ang pag-aalaga sa kanilang kapaligiran. Minsan, tuwing linggo, bumabalik sila sa gubat dala ang kanilang mga pamilya. Si Leon ay madalas magdala ng mga bata upang ipakita kung paano sila nag-alaga ng puno. At si Daga naman ay nagtuturo ng mga kanta at kwento tungkol sa kalikasan. Ang dating malungkot na kagubatan ay naging masigla at puno na muli ng ibon, paru-paro at iba pang hayop. Habang sila ay nakaupo sa ilalim ng lilim ng punong mangga, napatingala si Leon at kumiti. Sabay sabi ng, Naaalala mo, Daga? Dito nagsimula ang lahat, sa isang tuyot na puno. Natutunan natin ang alaga at pagtutulungan. Oo, Leon, noon ako akala ko laro lang ang buhay, pero dahil sa puno na ito, kapag tanto ko na ang bawat maliliit na hakbang ay may malaking epekto. At ang gubat na ito ang saksi ng ating pagkakaibigan. Hanggang ngayong buhay pa rin ito at mas malakas pa. Ganyan din tayo, Leon. Maaaring tumanda, ngunit habang pinapahalagahan ng isa't isa, hindi kumukupas ang ating pagkakaibigan. at sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, sabay silang nagmamasid sa paglubog ng araw mula sa ilalim ng punong mangga. Ang liwanag ng araw na unti-unting nawawala ay paalala sa kanila na lahat ng bagay ay may katapusan. Ngunit may mga bagay na mananatili tulad ng alaala, kabutihan at pagkakaibigan. Sa buhay ng tao, darating ang oras ng pagbabago. Tulad ng punong mangga, maaaring mawalan tayo ng sigla, ng lakas o ng panlabas na ganda. Ngunit ang tunay na halaga
ay nasa mga buting kabutihan at alaala na naiwan natin sa iba. At tulad ni Leon at Daga, ang tunay na pagkakaibigan at malasakit ay hindi nawawala, kundi lalo pang tumtibay sa paglipas ng panahon.